guys, dito na naman ako sa aking old technology in cooking. So magluluto ako ng kunting lechong kawali na naman para sa aking Unica Iha. So namalengke ako kanina, maga. Yan. So papalambutin ko muna. Kunti lang to. Para lang sa anak ko. Supra yata na tubig ko. Ang malambot na naman masyado. Konti lang guys, mahal lang bilihin. So dapat 2-3 kilo talaga pag nagluto ako nito kasi sayang yung effort, sayang yung kahoy. So dapat mga 2 to 3 kilos. Ito may higit 1 kilo lang. 4 na hiwa. Kasi mahal na talaga. Yung 4 na hiwa na yan, that is 518. So kusa namang binigay lang nung tendero ng 510. Hindi naman ako nagtawa. Talagang natutuwa lang siguro. Dahil sa mga kwento ko tungkol sa buhay ngayon. Ayan, binigay ng 510, 4 na hiwa. Ganun kamahal. Okay? Tingnan nyo guys, yung maliit na kasirula na yan ay lutuan ko ng pagkain ng aso yan. Yan. So rito, walang sayang. Yan. At yung bula nung sabaw, yung karne, lagay ko sa pagkain ng aso. So, tipid, diskarte. Diba? Kasi hindi natin pwedeng iasa ang buhay natin sa mga politiko natin. Hindi yung hintay ka lang ng iaabot ng politiko. Kailangan dumiskarte ka ng sarili mo. Mahirap umasa sa mga ganyan. Yung humiwalay, nakadikit. So, habang nagpapakulo, mag-slice muna ako ng aking ingredients.
Dalawang sibuyas sana guys, kaso mahal lang ingredients. Kaya ito na lang. Itong nabawasan. Kasi dapat dalawang sibuyas lagay ko dyan eh. Para malakas yung natural antibiotic. Saka bawang dapat marami. Panlaban sa sakit sa puso. Kasi mataba. Tiis. Kailangan tipirin. Black pepper. So, habang nagpapalambot ako guys, ito naman, meron ako nakasalang dun sa
pagkain na ng aso. So, hiwala yung bigas nila. Kung ano yung pinakamura, yun ang bigas nila. Ito yan guys, ang sinasabi kong 42. Yan. Ito na pinakamura sa palengke. 42 pesos. Yan o, nagbabrown-brown na. Mabuti na lang hindi nagsasalita yung aso ko. Hindi sila nagre-reklamo. Okay? Yan. So, sa amin sa probinsya, yan ay mga pinaglumaan, ilang laon na tinatawag. Na minsan may amoy na rin yan. Hindi ko lang alam kung may amoy ito. Kasi ayoko naman tikman yung pagkain ng aso. Siyempre. So, hindi ko alam kung may amoy. Pero, maliban yan, minsan mayroon pang mas maitim na nabibili ako na ang tawag sa amin sa probinsya nyo yun, yung mga lumublob sa baha. Mga kawawa nating mga magsasaka. Lumublob sa baha yung natumba ng bagyo yung palayan, pero malapit na rin anihin. So, inani na lang din. Pero lumublob na sa putik. Kaya maitim na yon. Ang tawag namin dun sa probinsya, sa amin sa Mindanao, ay sinaputan. So, you just imagine itong sakripisyo ng ating mga magsasaka. Kung saan pinaghirapan. 3 buwan, pinakamababa, 30 days. Tapos, 30 days, 90 days. Tapos, bagyuhin, lulublob sa tubig. So, pinagtatiyagaan minsan kahit na may putik. So, yun na rin kinakain nila. Di ba? Kawawang magsasaka. Kawawang kababayan natin. So, ayan. Yan ang binibili ko. Para sa aso. Kasi hindi naman pwede pati yung aso gastusan natin ng napakasarap na bigas. Masyado na magastos. So guys, pag ganyan medyo malambot na, although hindi pa ganun kalambot, palalambutin ko pa. Pag medyo malambot na, saka mo ilagay yung asin. So yun ang technique ko. Kasi ang asin nga raw ay ginagamit na preservative. So pag nilagyan mo ng asin, ay tumitigas yung karne. So kailangan lagay mo siya pag medyo malambot na. Kasi lalong tumatagal yung paglalaga. Pag inilagay mo kaagad ng maaga. So, ang tanong guys, bakit kumpleto ang ingredients ko? Kumpleto yan kasi para talab na yung lasa doon sa karne. Para masarap yung lechong kawali. Pangalawa, yung maiwan na sabaw niya, lagyan ko ng kangkong saka talong galing doon sa aking garden. Yun lang ulam ko. Yung karne sa anak ko. Yun lang yun. Okay? So, malambot na. Pwede na. Mainit. So, ang tamang proseso dapat ay palamigin muna. Kaso, kailangan ng may maulam. Prito ko na diretso. So, dapat nakalangoy sa mantika. Kaso, mahal nga yung mantika. Kaya, tiyaga na lang. Parang pinirito na lang ito. So, tipirin ang mantika. Kasi mahal. Okay.
So, dapat ito guys, nire-rep muna. Palamig muna sa rep. But no choice ako. Kasi kailangan ng pritogen. Kailangan ng may maulam. Kung araw nang hindi kumain yung aking anak. Kasi ang oras na natulog. Kaya hapon na nagising. Pagising, wala makain. Nawiwili ako sa vlog. Hindi ko naluto ng panghali. Bali, sulit naman. Kasi pag kumain naman siyang mamaya, masarap. So, yung kaldo guys, lagyan ko ng gulay. Yun talaga ang aking ulam. So, ito talaga talagang budget lang ito para sa aking unikai. Bata pa naman. Okay lang mag-litsong kawali siya. Tayo mga medyo may edad na medyo kumalma na, kumalma. Otherwise yung special occasions, ba? Hindi tayo kumalma, yung special occasions kagaya ng mga Pasko, yun yan. Bakit pagdating ng panahon, hindi na tayo pwedeng kumain ng lechon. So, sa ordinary days, kumalma. Ito, diyan ko ng gulay habang mainit pa yung kaldero. Kasi ayoko yung lata yung gulay. Gusto ko half cook lang. Ito guys, bagong harvest to sa aking garden. Kunti na lang. Sa butter pack, 3 na lang po na harvest ko ngayon. Tumatanda na rin sila. Okay. Tapos, ito. Yan. Kangkong. Sa konting mustasa. So, habang galit na galit ang mantika, pupos muna natin.
guys, tikman ko kung crispy. Tikim lang. Kasi hindi ako masyadong kumakain ito. Baka ubusin ko kagad yung party ko pagdating ng panahon kahit na Christmas at saka New Year hindi na ako pwedeng kumain. Kaya medyo kalma lang. Okay, tikim lang to. Yummy. Yummy. Habang pinapakrispy ko yung huli, kakain na rin ako. Yan ang pagkain ko. So, yan ang pagkain ko. Nandito. Sanak pa yan. Ito yung akin. Yan, yung kaldo. Saka, balik natin. Kakainin ako siyempre. Gulay. So, ito yung ulam ko. Yung gulay. Yan guys, binaklas kagad ng anak ko yung isang hiwa. Hindi ko na pinakita sa video. Yan. May nakareading sa aking saba. Pangontra sa kolesterol. Potassium. Grabe. Pati talong, bagong pitas. Juicy.